Tunay na pagmamahal, tunay na pag-ibig, ito po ay matatagpuan lamang natin sa Panginoong Hesukristo. Ito po yung agape love na tinatawag natin. Pag-ibig ng Diyos sa tao. Ibig sabihin, yung standard ng love na ito ay napakataas at walang katulad. Walang kaparis at walang makakapara magpakailanman. Pinakita po ito ng Diyos nang mamatay ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Anong pag-ibig pa ang hihigit kaya? Ayun, di ba? May awiting ganon. Pero ang pinapatungkulan nun, ibang bagay. Hindi katulad nito na ang totoong pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Hindi pwedeng kailanman maging tunay na pag-ibig yung pag-ibig ng tao sa Diyos o yung pag-ibig ng tao sa kapwa-tao o sa kung ano paman mga bagay. Isa lang ang tunay na pag-ibig, the love of Jesus. Ito ay inireveal at kanyang ipinamalas, ipinakita niya nang tanggapin niya ang krus upang pasanin. At sa bandang huli, kalaunan, ipinako siya rito, namatay siya rito, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Ngayong Holy Week, since marami naman tayong mga kababayan na tradisyon ang kanilang basihan, okay, gamitin na rin natin ang pribilehiyong ito. This Holy Week, mas maganda, isipin natin, ano ba ang rason? Bakit nga ba ito ipinagdiriwang? Holy Week means Jesus. Gawin natin biblical. It's not about tradition or it's not about doing anything for the Lord, but it's all about His work na ginawa niya para sa atin. Perfect love. Diba? So, gusto ko pong anyanyahan ng lahat na itong Holy Week na ito, magbasa tayo ng Bible, tayo po ay lumago sa mga katotohanan, mga kaalaman na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Basahin natin kung ano yung nangyari sa Kanya, ano ang naging buhay niya rito sa lupa habang nandito siya. Pinarami niya ang 2 isda, pinarami niya ang 5 tinapay, nabusugan lahat. Diba? Ano ang significance nito? Yung ginawa niyang pinakamasarap na alak, yung tubig, doon sa kasalan sa Cana. Tapos, nandun din yung mababasa mo yung laglakad siya sa water na hindi siya lumubog. Later on, si Peter gusto rin lumakad, pero lumubog. Pero nandun ang kamay ng Panginoon para sakipin siya agad, di ba? So, makikita natin dito. Maraming kamanghamanghang mga bagay sa buhay ni Jesus. Pero syempre, ang masasabi natin pinakatampok nito yung siya po ipagkanulo ni Judas Iscariote doon sa mga Pariseo. Okay? At later on, binayaran nga niya ang kasalanan ng buong mundo nang siya ay mamatay sa krus. Ayun, marami tayong pwedeng gawin ngayon na kapaki-pakinabang. Gawin nating Holy Week is for Jesus. Or should I say, Jesus is Holy Week. Sapagkat, anyway, nagkaroon ng ganitong pagdiriwang because of Him. Iba kasi kapag alam mo yung rason bakit ginagawa mong isang bagay. Hindi yung, bakit ginagawa ko ba ito? Bakit may ganito nga bang mga traditions or mga pagdiriwang? Biblical ba ito? Ayon ba ito sa salita ng Diyos? Amen. Diba? But kung alam mo yung pinaka-source, alam mo yung pinaka-dahilan, why you're doing all of these things, all of this stuff, malalaman mo na, uy, si Jesus pala ang dahilan. Maganda. Then, kung talagang yan ang kalooban mo na gusto mong gawin yan, diba? At hindi ka naman sinusumbatan ng Buddhism mo, you can proceed. Pero I suggest, go biblically. Gawin mo ayon sa Bible, ayon sa perspektibo ng salita ng Panginoong Hesukristo. Again, may this Holy Week be a very, very good one to each and every one of us. And kung hindi ka pa subscriber dito, as always, I always invite each and every person na nare-reach out nitong channel natin ito. Please subscribe, click the notification bell so that YouTube will remind you whenever there are new videos like this. And yun, paki-share ang video, paki-like, share. Di ba? I-repost ninyo sa mga FB nyo kung gusto ninyo. And so always and forever, Jesus truly loves us all. Thank you, thank you.